Nakakagulat na. Pag-amin sa NATO, kung wala ang Pilipinas, babagsak tayo. Sa isang biglaang pagpupulong ng T-16 na bansa ng NATO, isang pahayag na parang bomba mula sa panig ng Estados Unidos ang inilabas. Kung isasantabi ang Pilipinas, ang NATO ay maglalaho, nagulantang ang buong silid pulungan. Ngumisi ang kinatawan ng Germany, habang nagbiro naman ang France, ngunit ang tunay na shock ay dumating pagkatapos noon. Ang strategist ng Japan, na may nanginginig na boses, ay napilitang umamin, hindi namin kayang gumawa ng barkong pandigma kung wala ang Pilipinas. Nagkaroon ng matinding katahimikan sa buong silid. Isang bansa na gumagawa ng halos kalahati ng mga barkong pandigma sa mundo. Isang bansa na kahit ang hukbong dagat ng Estados Unidos ay nagtitiwala na ipagkatiwala ang kanilang mga barko para sa pag-aayos. Isang bansa na minsan ay nagpahirap sa Tsina sa pagpapataw ng mga parusa, ngayon ay sisiwalat ko ang buong nakakagulat na pangyayari na nagpatahimik sa 16 na bansa ng NATO habang nakatayo ako sa harap ng A-level strategic meeting room sa ikalawang basement ng punong tanggapan ng NATO sa Brussels. Ang mahinang ugong ng mga fluorescent lamp sa pasilyo ay tila kakaibang malakas. Basang-basa ng pawis ang aking mga palad. Ang pahina 42 ng presentasyon na hawak ko ay naglalaman ng mga impormasyong alam kong magpapayanig sa silid pulungan ngayon. Bago ako magsimula, marahil ay dapat kong ipakilala ang aking sarili. Ako, si Mark Hamilton. Naglingkod ako ng 32 taon sa kawanihan ng estratehiya sa Silangang Asya, kagawaran ng depensa ng Estados Unidos at nagretiro bilang Deputy Director. Sa kasalukuyan, ako ay strategic consultant para sa NATO. Ako ang pangunahing responsable sa pagbuo ng militar na alyansa sa Pilipinas, Japan at Taiwan. Bilang isang veterano sa Pentagon, bihira akong kinakabahan sa mga pagpupulong, ngunit iba ngayon. Nang itulak ko ang mabigat na pintong kahoy at pumasok, isang 12 metrong haba na hugis itlog na mesa ang bumungad sa aking paningin. Nasa mesa ang watawat ng NATO at ang mga pangalan ng bawat bansa. Ang amoy ng matapang na espresso ay kumalat sa buong silid. Ang mga delegado ng seguridad mula sa 16 na bansa ay nakaupo na. Germany, France, United Kingdom, Poland, Norway, Estonia, Finland, Romania, Turkey, Spain, Italy, Canada, Netherlands, Belgium, at nakaupo sa likuran bilang tagamasid ay si Nakamura Tatsuya, isang strategist na ipinadala mula sa kagawaran ng depensa ng Japan. Si Embahador Jose Palma, kinatawan ng delegasyon ng Pilipinas sa NATO, ay tahimik ding nakaupo sa lugar ng mga tagamasid. Sa upuan ng tagapangulo ay si Frederick Hansen, Deputy Secretary General ng NATO, nagmula sa Norway. Si Hansen ay isang veteranong personalidad na humubog sa estratehiya ng seguridad ng NATO mula pa noong Cold War. Ang kanyang kulay abong buhok ay maayos na suklay at ang kanyang ekspresyon, gaya ng dati, ay walang ipinapakitang anumang emosyon. Umupo ako sa aking pwesto at muling sinulyapan ang silid. 16 na pares ng mata ang nakatingin sa iba't ibang direksyon. Ngunit may isang bagay na malinaw, ang dahilan kung bakit kami narito ay dahil ang digmaan sa Ukraine ay pumasok na sa 3 taon at ang agwat sa kagamitang militar ng NATO ay lumampas na sa Red Alert threshold. Bumulong si Deputy Secretary General Hansen, hudyat ng pagsisimula ng pulong. Ngayon ay tatalakayin natin ang 3 sesyon ng estratehiya sa pagbawi ng kagamitang militar ng NATO. Naghanda si Consultant Hamilton ng isang bagong panukala mula sa perspektibo ng Indo-Pacific. Tumayo ako, mas mabilis ang tibok ng puso ko kaysa sa normal. Pinindot ko ang remote at isang mapa ng mundo ang lumabas sa malaking screen. Ang rehiyon ng Asia-Pacific ay binibigyang diin ng kulay pula. Sabay-sabay na tumingin sa screen ang 16 na pares ng mata. Bumuntong hininga ako ng malalim at sinabi, "Mga Ginoo, dito ko tatalakayin ang kinabukasan ng NATO." Diretsahan na akong pupunta sa conclusion. Huminto ako sandali, naramdaman kong bumigat ang hangin sa silid. Ang bansang pinakamamahalaga ng NATO sa ngayon ay ang Pilipinas. Kailangan nating iangat ang Pilipinas sa posisyon ng isang pangunahing strategic partner ng NATO. 1 segundo, 2 segundo, 3 segundo. Napakalamig na katahimikan ang bumalot. At ang sumira sa katahimikang iyon
ay ang mahinang pagngisi ni Klaus Weber, Director ng Armaments Bureau ng German Federal Ministry of Defense, na nakaupo sa tapat ko. Ang maikling pagngisi lamang na iyon ay lubos na nagpabago sa kapaligiran ng silid-pulungan. Humilig si Klaus sa kanyang upuan, naka-crossed arms. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng kawalang paniwala at paghamak bilang isang taong naglingkod ng 30 taon sa hukbong Aleman at direktang namahala sa proyekto ng pagbuo ng Leopard tank. Mayroon siyang walang hanggang pagmamalaki sa industriya ng depensa ng Europa. Consultant Hamilton, nagsalita si Klaus sa malalim na boses. Ang NATO ay ang North Atlantic Treaty Organization. Ang Pilipinas ay isang bansa sa kabilang panig ng Pacific Ocean. Sa heograpiya, kasaysayan, at estratehiya, wala silang anumang pagkakapareho sa atin. Pagkatapos niyang magsalita, itinaas ni John Morrow, Chief of Strategic Planning ng French Navy, ang kanyang kamay. Isang ngiti na may bahid ng paghamak ang sumilay sa ilalim ng kanyang maayos na ahit na bigote. Sumasang-ayon din ako. Ang France ay mayroong ikatlong pinakamalaking hukbong dagat sa mundo at nagpapatakbo ng aircraft carrier na Charles de Gaulle. Ang aming kakayahan sa paggawa ng barko ay higit pa sa sapat. Direktang itatanong ko, kung mayroon na tayong hukbong dagat ng France, bakit pa natin kailangan ang Pilipinas? Maraming sumang-ayon na tango ang nagkalat sa silid. Nagsimulang bumigat ang aking dibdib. Sinabi ni Martin Kask ng Estonia, iginagalang ko ang opinyon ni Consultant Hamilton, ngunit ang Pilipinas ay hindi miyembro ng NATO at wala ring direktang interes sa seguridad ng Europa. Hindi pa nga sila direktang nagbibigay ng tulong militar sa Ukraine. Idinagdag din ni Ion Popescu ng Romania. Ang seguridad ng Europa ay dapat na solusyonan ng mga Europeo. Ang pagiging umaasa sa isang bansang Asyano ay salungat sa mismong pagkakakilanlan ng NATO. Sa loob ng ilang sandali, bumuhos ang pagtutol mula sa lahat ng sulok. Umiling ang kinatawan ng Italy, ibinaba ng kinatawan ng Spain ang kanyang panulat at bumuntong hininga. Maging ang kinatawan ng Canada ay tila nalilito. Sa 16 na tao, wala ni isa ang sumuporta sa akin. Nagsalita muli si Klaus. Sa pagkakataong ito, mas matapang ang kanyang boses. Consultant Hamilton, inaamin ko na ang Pilipinas ay isang napakahusay na bansa. Ang kanilang mga industriya ay kahanga-hanga at ang kanilang kultura ay kapuri-puri. Ngunit iyon ay sa larangan ng kultura at industriya. Ang NATO ay isang alyansang militar. Ano ang magagawa ng isang bansang may 90 milyong mamamayan na dumaan sa sari-saring pagsubok sa kasaysayan? Ang populasyon ng Germany ay 83 milyon, France 67 milyon, United Kingdom 67 milyon. May sapat na kakayahan na ang Europa. Nalamig ang pawis na dumaloy sa aking likod. Inasahan ko ang ganitong reaksyon, ngunit hindi ko inaasahan na sabay-sabay at matindi itong darating. Idinagdag pa ni Moro na may kaswal ng ngiti. Sa totoo lang, sa tingin ko ay dapat nating ipagpaliban ang isyung ito sa susunod na agenda. Sa kasalukuyan, ang pagbibigay ng bala sa Ukraine ang mas apurahang issue. Wala tayong oras para pag-usapan ang Pilipinas. Nagtawanan ng ilan, hindi ito simpleng tawa, kundi tawa na nangangahulugang ang aking panukala ay katawa-tawa. Sa sandaling iyon, sa likurang hilera ng mga tagamasid, bahagyang lumingon si Nakamura upang tingnan ako. Isang komplikadong emosyon ang sumilay sa kanyang mga mata, ngunit wala siyang sinabi. Walang karapatang magsalita ang mga tagamasid. Tiningnan ako ni Deputy Secretary General Hansen na may neutral na ekspresyon. Consultant Hamilton, gusto mo bang sumagot? Muling napako sa akin ang 16 na pares ng mata, kalahating umaasa, kalahating nanunuya. Hindi ako nagmadali, kinuha ko ang baso ng tubig sa mesa at uminom. 32 taon sa Pentagon ang nagturo sa akin na mas kailangan ang pagiging kalmado sa mga ganitong sitwasyon. Ibinaba ko ang baso at tiningnan ang buong silid. Ang mayabang na mukha ni Klaus, ang kaswal na ngiti ni Moro, ang nalilitong tingin ng ibang delegado. At sa hilera ng mga tagamasid, walang kibo akong tinitignan ni Nakamura, samantalang si Embahador Jose Palma ng Pilipinas ay nanatiling walang emosyon, nakatingin sa screen ng kanyang laptop. Salamat, Deputy Secretary General. Pinindot ko ang remote para palitan ang screen.
Lumabas ang isang chart tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng kagamitang militar ng mga miyembrong bansa ng NATO. Bago ako sumagot, may isa akong katanungan. Natahimik ang silid-pulungan. Sa mga naririto, sino ang eksaktong nakakaalam ng kasalukuyang reserba ng bala ng NATO? Napakalamig na katahimikan. Nakita kong nagtinginan ang mga delegado. Sasabihin ko sa inyo, patuloy ko. Ang kasalukuyang reserba ng bala ng buong NATO ay sapat lamang para sa 7 araw ng total war. 7 araw. Nakita kong bahagyang nanigas ang mukha ni Klaus. Hindi ito lihim na impormasyon na i-publish na ito. Ngunit kapag direktang sinabi dito, ang bigat nito ay lubos na iba. Napakalaki na ng naibigay nating bala sa Ukraine na halos naubos na ang sariling imbakan ng NATO. Ang buwanang produksyon ng 155mm artillery shells ay 20,000 lamang. Samantala, gumagamit ang Ukraine ng 7,000 shells bawat araw. Ang dami ng bala na ginagawa ng buong NATO sa loob ng 1 buwan ay nauubos ng Ukraine sa loob lamang ng 3 araw. Nagsimulang magbago ang hangin sa silid-pulungan. Nawala na ang mga tawanan. Lumipat ako sa susunod na slide. Lumabas ang isang chart ng kakayahan sa produksyon ng depensa ng mga bansang Europeo. Ang bilang na ito ay mas malala pa. Ang kakayahan sa produksyon ng mga pangunahing battle tanks ng Europa sa kasalukuyan ay 12% lamang kumpara sa panahon ng Cold War. Ang Germany ay gumagawa lamang ng 1 hanggang 2 Leopard 2 bawat buwan, 1 hanggang 2. Ginoong Direktor Klaus, tama ba ang bilang na ito? Bahagyang gumalaw ang panga ni Klaus. Hindi siya sumagot. Hindi na kailangan sumagot dahil ito ang katotohanan. Halos huminto na ang linya ng produksyon ng Leclerc tank ng France. Ang proyekto para sa kapalit ng Challenger tank ng Britain ay patuloy na naantala. Nawala na ang ngiti ni Moro at narito ang isa pang numero. Lumabas ang bagong data sa screen. Ito ay ang ratio ng kakayahan sa produksyon at ang backlog ng mga order ng mga kumpanya ng depensa sa Europa. Marami ang mga order ngunit walang kakayahang gumawa. Kung mag-order ngayon, 5 taon pa bago matanggap. 5 taon, umigting ang kinatawan ng Finland. Ang kanyang bansa ay may 1,300 kilometrong hangganan sa Russia. Mas nauunawaan niya kaysa kanino man kung gaano nakakatakot ang bilang na ito. Ibinaling ko ng bahagya ang aking boses. Mga Ginoo, iminungkahi ko ito hindi dahil ang Pilipinas ay isang mabuting bansa, hindi dahil kapuri-puri ang kanilang kultura o dahil mahusay ang kanilang mga industriya. Huminto ako, kundi dahil sa planetang ito, mayroon lamang isang bansa na makakapuno sa agwat sa kagamitang militar ng NATO kaagad. Ibinaba ni Klaus ang kanyang panulat sa mesa. Consultant Hamilton, alam naming lahat na kulang ang bala ng NATO. Ngunit bakit kailangan ng Pilipinas ang solusyon? Mayroon tayong Estados Unidos, mayroong Turkey, mayroong Canada, bakit kailangan nating isama ang isang bansang Asyano? Tumango ang kinatawan ng Turkey, si Ohandia, at sinabing, sumasang-ayon ako, dapat nating hanapin muna ang solusyon sa loob ng NATO. Inaasahan ko na ang tanong na ito. Isang napakagandang tanong. Ginoong Direktor Klaus, binuksan ko ang pahina 42 ng dokumento, kaya't magsimula tayo sa Estados Unidos. Kaya ba ng Estados Unidos napunan ang agwat sa kagamitang militar ng NATO? Lumabas ang isang chart ng kakayahan sa produksyon ng depensa ng Estados Unidos. Ang mga gawaan ng barko ng Estados Unidos noong Cold War ay mayroong higit sa 20 pasilidad, ngayon ay 2 na lamang. Ang lakas paggawa sa paggawa ng barkong pandigma ay bumaba mula 180,000 katao tungo sa 40,000. Samantala, ang China ay gumagawa ng 25 barkong pandigma bawat taon, ang Estados Unidos ay 3 lamang. 3, nagsimulang magtala si Emily Carter ng United Kingdom. Bilang isang taong namamahala sa Indo-Pacific, pamilyar siya sa mga bilang na ito. Nahihirapan din ang Estados Unidos na panatilihin ang sarili nitong kagamitang militar. Wala na silang labis na kakayahan upang punan ang agwat para sa NATO. Alam ba ninyo na ang hukbong dagat ng Estados Unidos ay nagpapagawa ng pag-aayos ng kanilang mga barkong pandigma sa ibang bansa? Naging maingay ang silid-pulungan. Sino ang kinukuha nila? Sadyang huminto ako sandali. Ang Pilipinas. Pagkatapos ng maikling katahimikan, sumimangot ang kinatawan ng Canada.
Inayos ng kinatawan ng Netherlands ang kanyang salamin, ngunit nanatiling naka-crossed arms si Klaus. Ganoon din si Moro, ang kanilang mga mukha ay nagpapakita na hindi pa iyon sapat. Sa sandaling iyon, hindi ko pinalampas ang isang detalye. Nakaupo sa gitna ng mesa, si Sofia Kowalska, pinuno ng procurement ng Polish Ministry of Defense, ay huminto sa pagsusulat at direktang tumingin sa akin. Iyon ay isang kakaibang ekspresyon, hindi nanunuya, hindi rin sumasang-ayon, tulad ng tingin ng isang taong may pinipigilang isang bagay. Walang sinabi si Sofia. Sa ngayon, hindi pa. Sumulyap sa orasan si Deputy Secretary General Hansen, Consultant Hamilton. Mayroon ka pa bang konkretong ebidensya? Tumango ako. Ginoong Deputy Secretary General, ipipresenta ko ang aking direktang nasaksihan sa loob ng 32 taon sa Pentagon. May mga katotohanan tungkol sa Pilipinas na hindi pa ninyo alam at naniniwala ako na pagkatapos malaman ang mga katotohanang iyon, ganap na magbabago ang hangin sa silid pulungan na ito. Muling ngumisi si Klaus. Tingnan natin, bulong ko. Sige, tingnan natin. Ang nakita ng aking ama sa bansang iyon, 60 taon na ang nakakaraan at ang nasaksihan ko sa loob ng nakalipas na 32 taon. Lumipat ako sa susunod na pahina ng dokumento. Nagsisimula pa lamang ang tunay na kwento. Lumabas ang isang bagong slide. Iyon ay isang pie chart ng pandaigdigang market share ng industriya ng paggawa ng barko. Isang asul na bahagi ang sumasakop sa higit sa kalahati. Tara na sa pangunahing issue. Una ay tungkol sa industriya ng paggawa ng barko. Sumimangot si Klaus. Industriya ng paggawa ng barko? Sa isang pulong ng kagamitang militar ng NATO, gusto mong pag-usapan ang tungkol sa paggawa ng bangka? Ginoong Direktor Klaus, ang NATO ay isang maritime alliance, isang militar na alyansa na konektado sa buong Atlantic. Kung walang mga barkong pandigma, hindi mabubuhay ang NATO at para magkaroon ng mga barkong pandigma, kailangan natin ng mga gawaan ng barko. Natahimik si Klaus dahil iyon ang katotohanan. Sa kasalukuyan, alam ba ninyo kung gaano karaming porsyento ang sinasakop ng Pilipinas sa kabuang produksyon ng barko sa buong mundo? Itinuro ko ang asul na bahagi sa screen, halos 50%. Mahigit sa kalahati ng mga barko na inilulunsad sa lahat ng karagatan ay gawa ng Pilipinas. Natahimik ang silid pulungan. Tila kailangan nila ng oras upang matunaw ang bigat ng halos 50%. Ang taunang produksyon ng barko ng Pilipinas ay higit sa 800 tulad ng sinabi ko. Ang Estados Unidos ay 803. Iyon ang katotohanan. Huminto sa pagsusulat si Emily Carter, kinatawan ng United Kingdom, at tumingin sa akin. Teka, Consultant Hamilton, kasama ba sa 800 na iyon ang mga commercial ships? Ang pinag-uusapan natin ay mga barkong pandigma. Iyon ay isang matalas na obserbasyon at isang tanong na inaasahan ko. Tama, kinatawan Carter, ngunit narito ang punto. Para makagawa ng barkong pandigma, kailangan ng infrastruktura. Para makagawa ng malalaking uri ng barko, kailangan ng highly skilled workforce, espesyal na welding techniques, at kakayahan sa pagproseso ng espesyal na bakal. Ang mga bagay na ito ay hindi makukuha sa magdamag. Ang kakayahan ay naipon sa loob ng ilang dekada ng paggawa ng commercial ships na siyang direktang pundasyon para sa kakayahan sa paggawa ng barkong pandigma. Lumipat ako sa susunod na slide. Lumabas ang isang chart ng market share ng liquefied natural gas, LNG, carrier ships. Sa pagkakataong ito, halos eksklusibo ang asul na bahagi. Ito ang market ng LNG carrier ships. Bakit mahalaga ang ganitong uri ng barko? Upang maghatid ng LNG, kailangang panatilihin ang sobrang lamig na temperatura na 160 degrees. Sa temperaturang ito, ang metal ay nagiging malutong tulad ng salamin at ang mga welds ay patuloy na lumiliit at lumalaki. Ang teknolohiya sa paggawa ng gas-tight containment tank sa ganitong matinding kapaligiran, ilang bansa sa planetang ito ang kayang gawin? Tiningnan ko ang buong silid pulungan. Sa totoo lang, halos ang Pilipinas lang. 82% ng mga LNG carrier ships sa mundo ay gawa nila, 82%. Itinaas ng kinatawan ng Finland, si Konen, ang kanyang kamay. Consultant Hamilton. Ang China din ay isang superpower sa paggawa ng barko, tama?
Alam kong mataas din ang kanilang market share. Isang magandang tanong, malakas ang China sa mga conventional ships tulad ng bulk carriers o container ships. Sa dami, minsan ay nalalampasan nila ang Pilipinas. Ngunit para sa mga high value-added ships tulad ng LNG carriers, ultra-large container ships o offshore drilling rigs, iba ang sitwasyon. Sinubukan ng China sa loob ng mahigit isang dekada, ngunit hindi pa rin makahabol sa agwat ng teknolohiya. Huminto ako sandali at ibinaling ang aking boses. Ngunit mga Ginoo, ang tunay na nakakatakot ay nasa ibang lugar. Napako ang lahat ng tingin sa akin. Kanina ay nabanggit ko ang mga gawaan ng barko ng Estados Unidos mula sa higit 20 ay naging 2 na lamang, ang lakas paggawa mula 180,000 ay naging 24,000. Sa sitwasyong iyon, nahaharap ang hukbong dagat ng Estados Unidos sa isang seryosong problema sa pagpapanatili ng kanilang armada. Susunod na slide, data tungkol sa outsourced ship repair ng hukbong dagat ng Estados Unidos, ang Arleigh Burr-class destroyers, Ticonderoga-class cruisers. Ang bahagi ng pagpapanatili at pag-aayos ng mga barkong pandigma na ito ay ginagawa sa mga gawaan ng barko ng Pilipinas. Ang pinakamakapangyarihang militar sa mundo ay kinailangan ipagkatiwala ang pamamahala ng kanilang mga barkong pandigma sa Pilipinas. Huminto sa pagtatala si Emily at nagtanong, "Totoo ba iyan?" Opisyal na kinukuha ng hukbong dagat ng Estados Unidos ang Pilipinas para ayusin ang kanilang mga barkong pandigma? Kinatawan Carter, ito ay pampublikong impormasyon. Ang mga barko ng 7th Fleet ng hukbong dagat ng Estados Unidos ay pinapanatili sa mga gawaan ng barko tulad ng Navotas Dockyards at Subic Shipbuilding Corporation. Iyon ay dahil sa sobra-sobrang trabaho sa mga gawaan ng barko sa Estados Unidos. Ang oras ng paghihintay para sa pag-aayos ay maaaring umabot mula sa ilang buwan hanggang higit sa 1 taon. Nagbago ang ekspresyon ni Emily. Bilang namamahala sa Indo-Pacific, eksakto niyang nauunawaan ang kahulugan ng impormasyong ito. Kaya hayaan ninyong buod ko. Itinuro ko ang screen. Isang bansa na gumagawa ng halos kalahati ng mga barko sa mundo, eksklusibong nagmamay-ari ng 82% ng merkado ng LNG ship, at pinapanatili pa ang mga barkong pandigma ng hukbong dagat ng Estados Unidos. Masasabi pa ba ninyong hindi nauugnay ang bansang ito sa NATO? Hindi sumagot si Klaus. Ngunit inalis niya ang kanyang mga kamay mula sa pagkakakross sa dibdib at inilagay ang parehong kamay sa mesa. Iyon ay isang napakaliit na pagbabago, ngunit hindi ko ito pinalampas, nagsalita si Morrow. Ang mga bilang ay kahanga-hanga, Consultant Hamilton. Ngunit ang pagbase lamang sa industriya ng paggawa ng barko upang pag-usapan ang posisyon ng strategic partner ng NATO ay tila isang malaking pagtalon. Ang pagiging mahusay sa paggawa ng barko at ang pagiging security partner ay dalawang magkaibang antas ng issue. Tumango ako. Oo naman, Chief of Staff Morrow, ang industriya ng paggawa ng barko ay simula pa lamang. Pagkatapos marinig ang susunod na kwento, magbabago ang inyong pag-iisip. Nang ako ay pipindutin na sana ang remote, sinabi ni Deputy Secretary General Hansen, "Teka, Consultant Hamilton." Napatingin ang lahat kay Hansen, na tumingin sa hilera ng mga tagamasid kung saan nakaupo si Nakamura Tatsuya. Strategist Nakamura, ang Japan ay kapitbahay at karibal din ng Pilipinas. Mula sa pananaw ng Japan, mayroon ka bang opinyon tungkol sa datos na ito sa industriya ng paggawa ng barko? Isang di inaasahang pangyayari. Hindi ko inaasahan na direktang hihilingin ni Hansen kay Nakamura na magsalita, ngunit sa huli, ito ang naging pagbabago sa pagpupulong ngayon. Bahagyang itinaas ni Nakamura Tatsuya ang kanyang ulo. Sa likod ng kanyang pilak na salamin, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa komplikadong emosyon. Bagamat siya ay isang batikang opisyal na humahawak ng mga strategic issues sa loob ng 28 taon sa Japanese Ministry of Defense, sa sandaling ito, ang kanyang karaniwang pagiging kalmado ay tila nayanig. Natahimik ang silid pulungan. Napako ang 16 na pares ng mata sa tagamasid na nakaupo sa dulo ng mesa. Hindi nagsalita si Nakamura. Lamang segundo, 10 segundo, lamang singong segundo ang lumipas, sapat na katahimikan upang mawala ang usok mula sa tasa ng espresso. Hindi na nakapagtiis si Klaus at nagsalita, "Strategist Nakamura, magsasalita ka ba?"
o ipagpapatuloy na natin? Sa sandaling iyon, inalis ni Nakamura ang kanyang salamin, dahan-dahang pinunasan ng mga lente at isinuot itong muli. Nang siya ay nagsalita, ang kanyang boses ay malalim at kalmado, ngunit may kakaibang panginginig na mararamdaman. Ginoong Deputy Secretary General, salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong magsalita. Tumayo si Nakamura. Nagtrabaho ako ng 28 taon sa Ministry of Defense ng Japan, kung saan 15 taon ang inilaan ko sa pag-aaral ng ugnayan ng seguridad sa Pilipinas. Sa totoo lang, nang marinig ko ang presentasyon ni Consultant Hamilton, medyo naging hindi ako komportable. Napuno ng tensyon ang silid pulungan. Ang dahilan kung bakit ako hindi komportable ay napakasimple, dahil iyon ang katotohanan. Lumaki ang mata ni Klaus, sumimangot din si Moro, tila walang sinuman ang nag-akala na ang isang opisyal ng Japan ay aamin sa kakayahan ng Pilipinas. Nagpatuloy si Nakamura. Ang Japan ay ang ikatlong pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Ang aming Maritime Self-Defense Force ay may nangungunang kapangyarihan sa hukbong dagat sa Asya. Ngunit may isang katotohanan na hindi kailanman gustong aminin ng Japan. Huminga ng malalim si Nakamura at sinabi, hindi kayang gumawa ng barkong pandigma ng Japan kung wala ang Pilipinas. Nagkaroon ng matinding katahimikan sa buong silid pulungan. Walang sinuman ang gumalaw, isang malaking bahagi ng espesyal na bakal, high-pressure piping systems at mga pangunahing bahagi sa mga barko ng Maritime Self-Defense Force ay ini-import mula sa Pilipinas. Mayroong mga bahagi na kayang gawin ng Japan ngunit 2 hanggang 3 beses ang gastos kumpara sa mga gawa ng Pilipinas. Kung isasaalang-alang ang economic efficiency, wala kaming ibang pagpipilian kundi umasa sa kanila. Humilig si Klaus at nagtanong, teka, strategist Nakamura, sinabi mong umaasa ang Japan sa mga military components ng Pilipinas sa eksaktong anong antas? Bumagsak ang dulo ng labi ni Nakamura nang may kapaitan. Hindi lamang sa larangan ng paggawa ng barko, tingnan din ang digital field ng Japan. Ang aming taunang digital trade deficit ay 63 bilyong dolyar. Ang mga makabagong platform ng Pilipinas ay kumukuha ng malaking market share sa Japanese market. Sa larangan ng semiconductor design at display panels, napakataas din ng pag-asa sa Pilipinas. Mabilis na nagtala si Emily sa kanyang notebook. Nakita kong binilugan niya ang numerong 63 bilyong dolyar. Ibinaling pa ni Nakamura ang kanyang boses. May isa pa akong idaragdag. Ilang taon na ang nakakaraan, nilimitahan ng Japan ang pag-export ng mga pangunahing semiconductor materials sa Pilipinas. Iyon ay 3 mahahalagang materyales sa proseso ng pagmamanupaktura. Naniniwala ang gobyerno ng Japan na ito ay magbibigay ng matinding dagok sa industriya ng semiconductor ng Pilipinas. Ngunit alam ba ninyo kung ano ang resulta? Natahimik si Nakamura sandali. Tila hindi madaling sabihin ang mga susunod na salita. Bahagyang nanginginig ang kanyang kamay. Wala pang 1 taon, ang Pilipinas ay nakapagbuo ng sarili nitong kapalit na teknolohiya. Halos walang epekto ang mga restriksyon ng Japan at sa kabaligtaran, ang mga kumpanya lamang ng materyales ng Japan ang nawalan ng kanilang pinakamalaking customer. Alam ba ninyo kung ano ang isinulat ng mga pangunahing pahayagan ng Japan? Tumingin si Nakamura sa kanyang mga dokumento sa mesa. Binalaan nila ang punong ministro na huwag makipagdigma sa Pilipinas. Sinabi nila na kung gagawing kaaway ang Pilipinas, ang Japan ay magdurusa ng mas malaking pinsala. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid pulungan. Walang sino man ang nag-akala na ang mga salitang ito ay magmumula sa bibig ng isang opisyal ng Japan. Iyon ang sandali na ang isang karibal na bansa ay diretsahang umamin sa kakayahan ng kalaban sa isang opisyal na forum. Sa sandaling iyon, itinaas ni Sofia Kowalska na nakaupo sa gitna ng mesa ang kanyang kamay. Ginoong Deputy Secretary General, maaari ba akong magsalita? Tumango si Hansen. Tumayo si Sofia. Sa unang pagkakataon sa silid pulungan na ito, isang taong may praktikal na karanasan sa armas ang direktang nagsalita. Nakikisimpatya ako sa pahayag ni strategist Nakamura. Ang Poland ay isang bansa na direktang nakikipagtransaksyon sa depensa sa Pilipinas. Hindi ako nagsasalita batay sa teorya kundi batay sa karanasan. Napako ang tingin ni Klaus kay Sofia, nanigas ang kanyang mukha.
Ipinakita sa atin ni Consultant Hamilton ang data tungkol sa industriya ng paggawa ng barko. Gusto kong magdagdag ng isang bagay, hindi lamang sa industriya ng paggawa ng barko, kundi pati na rin sa larangan ng depensa. Ang kakayahan ng Pilipinas ay napakatotoo. Ito ay isang katotohanan na direkta kong naranasan. Tumingin sa akin si Sofia, Consultant Hamilton, maaari mo bang ipagpatuloy ang bahagi tungkol sa depensa? Lumakas ang tibok ng puso ko. Hindi pa ako nakakalipat sa slide tungkol sa depensa, ngunit binuksan na ni Sofia ang daan, lumabas na ang unang kakampi. Kumunot ang panga ni Klaus, ngunit wala siyang sinabi. Nagsimula nang magbago ang hangin. Sa sandaling ito, bago ako lumipat sa slide ng depensa, nagsalita muna si Klaus. Ang kanyang boses ay hindi na nanunuya tulad ng dati. Sa halip ay matalas ang tono ng isang analyst. Consultant Hamilton, inaamin ko na malakas ang Pilipinas sa paggawa ng barko at semiconductors. Narinig din namin ang patotoo ni strategist Nakamura. Tinapik ni Klaus ang kanyang daliri sa mesa ngunit may isang pangunahing tanong. Bakit kailangan ang Pilipinas? Ang China ay isa ring superpower sa paggawa ng barko at naglalagay ng bilyon-bilyong dolyar sa semiconductors. Mabilis din na lumalago ang kanilang industriya ng depensa. Hindi ba natin maaaring palitan ang Pilipinas ng China? Bulong ko sa sarili. Narito na. Inaasahan ko na ang tanong na ito. Ginoong Direktor Klaus, iyan ay isang napakahalagang tanong. Ipinakita ko ang isang bagong dokumento sa screen. Iyon ay isang chart na sumusuri sa pag-asa ng China sa Pilipinas. Direkta akong pupunta sa conclusion. Hindi maaaring maging alternatibo ang China sa Pilipinas. Sa kabaligtaran, ang China mismo ang bansa na hindi maaaring gumana kung wala ang Pilipinas. Lumaki ang kilay ni Klaus. Tingnan ang industriya ng semiconductor ng China. 47% ng memory chips na ini-import ng China ay produkto ng Pilipinas. Ang OLED screens na ginagamit sa smartphones at laptops, 54% ay gawa ng Pilipinas. Maging sa teknolohiya ng pagproseso ng rare earth, isang pangunahing material para sa mga baterya, ang pag-asa sa Pilipinas ay umabot sa 73%. Sa bawat bilang na binabanggit ko, ang hangin sa silid ay bahagyang nagbabago. Nagtanong si Moro, "Teka, Consultant Hamilton, alam ng lahat na ang China ay naglalagay ng trilyon-trilyong dolyar upang dagdagan ang kanilang semiconductor self-sufficiency. Sa paglipas ng panahon, bababa ang pag-asa sa Pilipinas, tama?" Chief of Staff Moro, ang halaga ng pera na inilagay ng China sa semiconductors sa loob ng nakalipas na 10 taon ay lumampas sa 150 bilyong dolyar. Ngunit ano ang resulta? Lumalaki lamang ang agwat sa advanced processes. Ang 5nm process ay TSMC at Samsung lamang ang nakakagawa. Hindi ito isang problema na malulutas sa pamamagitan lamang ng pagbuhos ng pera. Umiling si Klaus. Iyan ay tungkol sa semiconductors. Hindi gaanong nauugnay sa seguridad ng NATO. Ang pinag-uusapan natin ay kakayahan ng militar. Oo naman. Kaya't pag-usapan natin ang konteksto ng militar. Lumipat ako sa susunod na slide. Lumabas ang isang timeline ng mga economic sanctions ng China laban sa Pilipinas. Naalala ba ninyo kung ano ang nangyari ilang taon na ang nakakaraan ng palakasin ng Pilipinas ang kooperasyon sa depensa sa Estados Unidos at pinayagan ang mga barkong pandigma ng Estados Unidos na dumaong? Sinabi ng kinatawan ng Estonia, gumanti ang China sa Pilipinas sa ekonomiya, pinagbawalan ang mga produkto ng kultura, nilimitahan ang turismo, at nagdulot ng kapinsalaan sa mga negosyong Pilipino. Eksakto, ang China ay nagpataw ng buong gulang na pressure sa ekonomiya sa Pilipinas. Naniniwala sila na ito ay magdudulot ng seryosong kapinsalaan sa ekonomiya ng Pilipinas. Itinuro ko ang timeline sa chart, ngunit ang talagang nangyari ay kabaligtaran. Natahimik ang silid pulungan nang sinubukan ng China na limitahan ang pag-import ng semiconductors ng Pilipinas, ang mga pabrika ng smartphone at electronic device mismo ng China ang unang naapektuhan. 47% ng memory chips, 54% ng OLED screens ay gawa ng Pilipinas. Kung puputulin ang supply na ito, ang mga negosyo ng China ang unang hihinto sa produksyon. Inalis ng kinatawan ng Netherlands ang kanyang salamin at bumulong, kaya't bumalik sa kanila ang kanilang ginawa. Eksakto,
Sinubukan ng China na parusahan ang Pilipinas, ngunit nakita nilang nahirapan ang kanilang sariling industriya, kaya't pagkatapos ng ilang buwan, tahimik nilang binalik ang mga parusa. Para sa dangal, hindi sila opisyal na nagpahayag, ngunit sa katunayan, halos lahat ng mga parusa ay tahimik na kinansela. Huminto ako at tiningnan ang buong silid. Mga Ginoo, ano ang ibig sabihin nito? Ang ikalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo, ang China, ay sinubukang parusahan ang Pilipinas, ngunit kinailangan umuurong dahil sa epekto sa kanilang sariling ekonomiya. Uminom ng tubig si Klaus, ang kanyang mukha ay iba na kaysa kanina. Nawala na ang paghamak, sa halip ay tingin ng isang taong may kinakalkulang isang bagay. Itinaas ng kinatawan ng Turkey, si Demir, ang kanyang kamay. Consultant Hamilton, mayroon akong katanungan. Alam namin na malakas ang Pilipinas sa paggawa ng barko at semiconductors, ngunit ano ang praktikal na kahulugan nito para sa NATO? Partikular, paano nila mapupuno ang agwat sa kagamitang militar ng NATO? Pakipaliwanag ng malinaw. Isang magandang tanong, iyon mismo ang sasabihin ko. Binuksan ko ang bahagi ng depensa sa aking dokumento. Ang kwento na isasalaysay ko ay hindi teorya, ito ay katotohanan na kasalukuyang nangyayari. Nagliwanag ang mga mata ni Sofia Kowalska. Alam niya kung ano ang susunod na kwento. Dalawang larawan ng tangke ang lumabas ng magkatabi sa screen. Sa kaliwa ay ang Leopard 2A7 ng Germany. Sa kanan ay isang modernong uri ng tangke ng Pilipinas. Ipakikita ko sa inyo ang katotohanan ng industriya ng depensa ng Europa sa isang konkretong paraan. Itinuro ko ang larawan. Sa kaliwa, Leopard 2, isa sa pinakamahusay na tangke sa mundo. Ang performance nito ay hindi na kailangan pang pagtalunan, ngunit ang problema ay hindi nasa performance. Susunod na slide, ischedule ng paghahatid ng mga pangunahing kumpanya ng depensa sa Europa. Ang mga naantala na panahon ay may markang pula at sumasakop sa malaking bahagi. Sa kasalukuyan, kung mag-order ng Leopard 2, aabutin ng 5 buwan bago matanggap 5 taon. Pagkatapos sumiklab ang digmaan sa Ukraine, agarang nag-order ng mga tangke ang mga bansang Europeo, ngunit lumiit ang linya ng produksyon pagkatapos ng Cold War, kaya hindi makayanan ng dami. Namula ang mukha ni Klaus. Bilang pinuno ng industriya ng depensa ng Germany, hindi siya komportable na isinasa publiko ang katotohanan ito. Consultant Hamilton, bumigat ang boses ni Klaus. Ang pagkaantala sa produksyon ay dahil sa biglaang pagtaas ng demand. Hindi ito problema sa teknolohiya ng depensa ng Germany. Kung papalawakin ang linya ng produksyon, malulutas ang problema. Tama, Ginoong Direktor Klaus, hindi ito problema sa teknolohiya, ngunit gaano pa katagal bago palawakin ang linya ng produksyon. Ang pagtatayo ng pabrika, pagtuturo sa mga manggagawa, pagtatatag ng supply chain para sa mga bahagi ay aabutin ng hindi bababa sa 3 hanggang 5 taon. Sa panahong iyon, ano ang mangyayari sa Ukraine? Hihintayin ba tayo ng Russia? Natahimik si Klaus. Ngayon, tingnan natin ang larawan sa kanan. Ang tangke ng Pilipinas ay pinalaki. Ang Pilipinas ay pumirma ng isang kontrata sa pag-export ng mga tangke, self-propelled artillery, at light combat aircraft sa Poland. Ang kabuuang halaga ng kontrata ay $41 bilyong, isa sa pinakamalaking single defense export contracts sa kasaysayan ng NATO. Lumaki ang mata ng kinatawan ng Spain, $41 bilyong. Eksakto ba ang laki na iyon? Eksakto. Ngunit ang mas mahalaga kaysa sa pera ay ang bilis ng paghahatid. Tumingin ako kay Sofia, Ginoong Kowalska. Maaari po ba kayong direktang magsalita? Tumayo si Sofia. Napako ang lahat ng tingin sa kanya. Ang boses ni Sofia ay malinaw at matatag, dala ang bigat na katangian ng isang taong may praktikal na karanasan. Mga Ginoo, bilang pinuno ng procurement ng Ministry of Defense ng Poland, ako ang direktang namamahala sa proseso ng pag-import ng armas mula sa Pilipinas mula simula hanggang matapos. Hindi ito teorya, kundi ang nasaksihan ko mismo. Tumingin si Sofia ng direkta kay Klaus. 11, pagkatapos pirmahan ng kontrata, ang mga tangke at self-propelled artillery na gawa sa Pilipinas ay naroon na sa Warsaw. Bago ang mga ito, nakabalot pa sa kanilang mga crates. Nang buksan namin ang mga container, hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Wanubu,
buwan. Mahigpit ang kanyang hawak sa mesa. Alam ba ninyo kung gaano kami katagal naghintay para sa mga Leopard na in-order mula sa Germany? Ang naibigay ng Pilipinas sa loob ng 18 buwan, hindi pa rin maipadala ng Germany pagkatapos ng 5 taon. Natahimik ang silid pulungan, nanigas ang mukha ni Klaus na parang bato. Ito ang sandali na ang pinuno ng procurement ng Poland, isang kaalyado ng NATO, ay hayagang itinuro ang katotohanan ng industriya ng depensa ng Germany. Nagpatuloy si Sofia. Hindi lamang iyon, ang mga light combat aircraft ay naihatid din sa tamang schedule at ang Pilipinas ay nagbigay din ng programa sa pagsasanay para sa mga piloto ng Poland. Mula sa pagtatayo ng pasilidad ng pagsasanay hanggang sa pag-install ng simulation system, lahat ay kasama sa isang pakete. Nagtanong si Emily, Ginoong Kowalska, paano ang aktwal na performance ng mga kagamitan ng Pilipinas? Alam naming mabilis ang paghahatid, ngunit nakakatugon ba ang performance sa mga inaasahan? Tumango si Sofia. Ang self-propelled artillery ay inilagay na sa aktwal na serbisyo sa Polish Army. Ang accuracy ng pagpapaputok, bilis ng auto-loading, maneuverability, lahat ay nakakatugon sa aming pamantayan. Kung ikukumpara sa PZH-2000 ng Germany, hindi ito nahuhuli at sa ilang aspeto, mas mahusay pa. Humilig si Klaus. Bumigat ng husto ang kanyang boses. Ginoong Kowalska, ang dahilan ba kung bakit pinili ng Poland ang armas ng Pilipinas ay dahil lamang sa performance at oras ng paghahatid? Mayroon bang political consideration? Sumagot si Sofia nang walang pag-aalinlangan. Ginoong Direktor Klaus, ang Poland ay isang bansa na may hangganan sa Russia. Para sa amin, ang pagbili ng armas ay isang isyu ng buhay at kamatayan. Wala kaming oras upang pumili ng kagamitan batay sa political considerations. Ang isang advanced tank na darating pagkatapos ng 5 taon ay walang halaga kumpara sa isang mahusay na tangke na maaaring ilagay sa operasyon pagkatapos ng 18 buwan. Nang marinig iyon, tumango ang kinatawan ng Finland. Nagbago rin ang tingin ng kinatawan ng Estonia. Nagsimulang magbago ang reaksyon ng mga bansang nasa hangganan ng Russia. Iyon ay natural dahil sila ang pinakaramdam ng banta mula sa Russia. Sa unang pagkakataon, nagbago ang pananaw ni Ion Popescu ng Romania, Consultant Hamilton. Sa totoo lang, hindi ko inaasahan na ang kakayahan ng depensa ng Pilipinas ay ganito kataas. Tumango ako, binabasa ang hangin sa silid. Mula sa sitwasyong 16 na sumasalungat pagkatapos ng patotoo ni Sofia, hindi bababa sa 7,008 katao ang nagbago ng kanilang saloobin. Bagamat hindi pa ganap na sumusuporta, kahit papaano ay nagbago sila sa pagiging nakikinig. Gayunpaman, nanatiling matigas ang mukha ni Klaus at Moro. Kung hindi masisira ang pader ng dalawang ito, walang conclusion ang makukuha. Binaligtad ko ang isa pang pahina ng dokumento. Mga Ginoo, hanggang ngayon ay napag-usapan na natin ang paggawa ng barko, semiconductors at depensa. Lahat ng ito ay mahahalagang nilalaman, ngunit hindi ko pa nasasabi ang pinakapangunahing bahagi. Humilig si Deputy Secretary General Hansen sa kanyang upuan. Core, ibig mong sabihin, ang dahilan kung bakit ang Pilipinas lang ang makakagawa nito. Tama, iyon ang dahilan. Ibinaba ko ang remote, hindi ko rin pinatay ang screen, ngunit hindi na ako gumamit ng slides. Ang kwentong ito, sa tingin ko, ay dapat isalaysay sa boses ng tao at hindi sa datos. Ang mga numerong ipinakita ko sa inyo, halos 50% market share sa paggawa ng barko, 82% eksklusibong LNG carriers, $41 bilyong na defense contract, paghahatid sa loob ng 11 buwan. Sa likod ng lahat ng numerong ito ay mayroong isang bagay na magkakatulad na tahimik ang silid pulungan. Tinatawag ko itong capital ng tiwala. Kumunot ang kilay ni Klaus. Capital ng tiwala. Hindi tunog pang ekonomiya. Tama, iyon ang aking termino. Ngunit kung mauunawaan ninyo ito, tatanggapin ninyo kung bakit ang Pilipinas ay isang bansang hindi maaaring palitan. Umagat ako ng isang hakbang. Ilang dekada na ang nakalipas. Sa pinakamabangis na digmaan, nagtayo ang mga Pilipino ng isang landas na bumabagtas sa siksik na kagubatan at masungit na kabundukan. Ang mga landas ng pagkakaisa at pagpupunyagi. Ginawa nila ito sa pamamagitan ng piko, pala at lakas ng tao.
Sa ilalim ng walang tigil na bomba ng pinakamakapangyarihang kaaway sa mundo, sila ay nabuwal ngunit muling bumangon. Nawasak ang landas, muli nila itong itinayo. Nagawa nila ang hindi kapani-paniwala. Huminto ako. Nang makamit ng bansa ang kalayaan noong 1946, walang laman ang kaban ng bayan. Ano ang ginawa ng mga Pilipino noon? Inilunsad nila ang linggo ng pambansang pagkakaisa at pag-ambag. Voluntaryong nag-donate ang mga tao ng ginto, singsing sa kasal, pulseras, mga pinagmanahan. Dinala nila ang lahat sa gobyerno. Iniligtas nila ang bansa mula sa pagbagsak gamit ang kanilang sariling yaman. Sa unang pagkakataon, lumabas ang pagkamangha sa mukha ni Moro. Voluntaryong nag-donate ang mga tao. Opo, hindi sila pinilit ng gobyerno. Kusa silang kumilos. Pumila sila mula umaga. Isang matandang babae ang umiyak nang ibigay niya ang kanyang nag-iisang gintong singsing. Isang kakaibang kapaligiran ang bumalot sa silid pulungan. Ito ay isang kwento na hindi maipaliwanag ng mga numero o datos at ang isang malaking proyekto sa infrastruktura sa gitnang silangan. Dinaig ng Pilipinas ang Estados Unidos at France upang mapanalunan ang proyektong ito. Alam ba ninyo kung bakit sila nanalo? Hindi dahil sa murang presyo, kundi dahil nagtiwala ang kliyente sa kanilang track record ng pagiging laging on time. Ang kapital ng tiwala na kanilang binuo sa loob ng ilang dekada ay ang deciding factor. Huminga ako ng malalim, ang susunod na bahagi ng kwento ang pinakamahirap para sa akin. Malamang ay nagtataka kayo kung bakit napakalinaw ng aking kaalaman tungkol sa Pilipinas. Maaaring iniisip ninyo na ito ay halata dahil ako ang namamahala sa estratehiya ng Silangang Asya sa loob ng 32 taon. Bahagyang nanginginig ang boses ko. Naramdaman kong nalilito ako ngunit iba ang tunay na dahilan. Tahimik na tahimik ang silid pulungan. Ang aking ama ay isang opisyal ng impanterya ng hukbong sandatahan ng Estados Unidos. 60 taon na ang nakakaraan, siya ay nasa Pilipinas. Nanginginig ng bahagya ang aking kamay sa mesa. Nang dumating ang aking ama doon, ang bansang iyon ay isang tumpok ng mga hamon. Katatapos pa lamang ng malaking pagsubok, walang sementadong kalsada. Karamihan sa mga nayon ay walang kuryente. Nakita ko ang mga litratong kuha ng aking ama, mga kubo sa lupa, mga batang nakayapak. Medyo lumabo ang aking mga mata, sinubukan kong pigilan ngunit hindi ko ganap na maitago. Pagkatapos bumalik mula sa Pilipinas, hindi nakalimutan ng aking ama ang bansang iyon. Maging pagkatapos ng kanyang pagre-retiro, tuwing may balita tungkol sa Pilipinas, pinapanood niya. Kung may Pilipinong restaurant na bubukas, tiyak na susubukan niya. Huminto ako, huminga ng malalim. Bago siya namatay, sa kanyang deathbed, hinawakan ng aking ama ang aking kamay at sinabing, walang sinuman sa silid ang gumalaw. Iba ang bansang iyon, Mark. Sa gitna ng mga hamon, nagtayo pa rin sila ng mga paaralan. Walang sapat na makakain, ngunit ang mga bata ay nagbubuhat pa rin ng mga libro papunta sa paaralan. Ang kanilang mga mata ay kumikislap. Tiyak na babangon ang bansang iyon na wala ang aking boses. Ang propesiya ng aking ama ay tama. Ang bansang iyon na nagmula sa mga hamon, pagkatapos ng 60 taon, ay naging isang bansa na gumagawa ng halos kalahati ng mga barko sa mundo, nag-aayos ng mga barkong pandigma para sa pinakamakapangyarihang hukbong dagat at nag-export ng mga tangke sa isang miyembro ng NATO. Dahan-dahan akong tumingin sa buong silid pulungan, nagbago na ang mukha ng lahat, ganap na nawala ang paghamak. Kumurap si Emily, huminto sa pagtatala. Magkadikit ang kamay ng kinatawan ng Finland, nakatingin sa mesa, namumula ang gilid ng mata ng kinatawan ng Estonia, maging si Moro ay patuloy na kumuha at nagbaba ng baso ng tubig na may seryosong ekspresyon. Mga Ginoo, muli kong binawi ang aking boses. Nakakuha ng halos 50% market share ang Pilipinas sa paggawa ng barko hindi lamang dahil sa teknolohiya. Eksklusibo nilang kinokontrol ang 82% ng LNG ship market. Hindi lamang dahil sa mga pasilidad. Naghatid sila ng mga tangke sa loob ng 18 buwan, hindi dahil sa laki ng kanilang mga pabrika. Huminto ako sandali. Iyon ay dahil sa mga taong handang magtrabaho sa ilalim ng mga bomba, dahil sa mga mamamayan
na handang mag-donate ng kanilang mga singsing sa kasal para sa isang bansang nanganganib dahil sa mga inhinyero na kayang lumikha ng kapalit na teknolohiya sa loob lamang ng isang taon kapag pinutol ang supply. Ito ang kapital ng tiwala, isang bagay na hindi mabibili ng pera at hindi rin mabilis na malilikha sa paglipas ng panahon. Ito ay ang kabuuan ng tiwala na naipon sa loob ng ilang dekada. Nakita kong bahagyang nanginginig ang kamay ni Klaus na hawak ang baso ng tubig na wala na ang dati niyang pagmamataas. Sa unang pagkakataon, nagbago ng posisyon si Deputy Secretary General Hansen. Umigting siya, Consultant Hamilton. Ang boses ni Hansen ay malalim at seryoso. Humantong na tayo sa konklusyon. Sa pagsasama-sama ng lahat ng mga argumentong ito, ano ang iyong huling panukala? Tumango ako. Ginoong Deputy Secretary General, ang conclusion ay nasa ikatlong bahagi. Ngunit bago iyon, gusto kong bigyang diin ang isa pang bagay. Tumingin ako kay Embahador Jose Palma ng Pilipinas na nakaupo sa hilera ng mga taga-Masid. Nanatili siyang walang emosyon, ngunit may kakaibang nagbago. Tila bahagyang umunat ang kanyang balikat. Sa silid pulungan na ito ay mayroong embahador ng delegasyon ng Pilipinas na nakaupo bilang taga-Masid. Sa buong pulong, hindi siya nagsalita ng isang salita. Alam ko kung gaano kahirap ang manatiling tahimik sa isang pulong kung saan pinag-uusapan ang sariling bansa. Sa unang pagkakataon, itinaas ni Jose Palma ang kanyang ulo upang tingnan ako. Ngunit ang Pilipinas ay talagang isang bansang ganoon. Hindi sila masyadong nagsasalita. Ipinapakita nila sa pamamagitan ng resulta. Sa mga landas ng pagkakaisa at pagpupunyagi. Sa krisis sa ekonomiya, bago ang mga sanksyon, pinatunayan nila hindi sa salita kundi sa gawa. Ganap na nagbago ang hangin sa silid. Mahirap paniwalaan na ito ang silid kung saan sabay-sabay na tumutol ang 16 na tao kanina. Sumulyap sa orasan si Klaus. Tumingin siya sa akin at sinabing, "Consultant Hamilton, ipagpatuloy mo." Iba ang boses niya na hindi ko akalaing iisa sila. Binuksan ko ang huling bahagi ng aking presentasyon. Panahon na upang sabihin ang tunay na conclusion. Sumulyap sa orasan si Deputy Secretary General Hansen. Umabot na ng mahigit 2 oras ang pulong. Bagamat ito ay nasa silid pulungan sa basement na walang bintana, ganap na iba ang hangin. Ang paghamak at pagbaba ng tingin sa simula ay nawala. Sa halip ay isang mabigat at seryosong kapaligiran ang bumalot sa mesa. Consultant Hamilton, naririnig namin ang iyong conclusion. Tumango ako at tumayo. Patayin ko ang screen. Hindi na kailangan ng slides. Nagpresenta na ako ng sapat na numero at datos sa loob ng mahigit 2 oras. Ang huling salita ay dapat tungkol sa esensya at hindi sa numero. Mga Ginoo, may isang tanong ako. Dahan-dahan akong tumingin sa buong silid. 16 na mukha na may ganap na magkakaibang ekspresyon kumpara sa 2 oras na nakakaraan sa ika-21 siglo. Ano ang mga kondisyon para maging isang superpower? Napakalamig na katahimikan. Noong Cold War, napakasimple ng sagot. Nuclear weapons, teritoryo at populasyon. 3 bagay lang iyon ay sapat na upang maging superpower. Ang Soviet Union ay mayroong 22 milyong square kilometers na teritoryo at 30,000 nuclear warheads. Ngunit bumagsak ang Soviet Union. Tumango si Emily. Tingnan ang mundo ngayon. Ang Russia ay may langis at natural gas. Dating labis na umaasa ang Europa sa enerhiya ng Russia, ngunit ang solar energy, hangin at nuclear energy ay mabilis na pumapalit. Kapag kumpleto ang proseso ng paglipat ng enerhiya, mawawalan ng kapangyarihan ang pinakamalaking armas ng Russia. Dahan-dahang tumango ang kinatawan ng Finland. Ang pag-alis sa pag-asa sa enerhiya ng Russia ay isang pambansang misyon ng Finland. Ang China ay may industriya ng pagmamanupaktura, tinatawag silang factory ng mundo. Ngunit ang Pilipinas, India, Indonesia ay mabilis na humahabol. Ang bentahe ng China sa murang produksyon ay bumababa bawat taon. Inalis ng kinatawan ng Turkey, si Demir, ang kanyang mga kamay sa pagkakakross at nagsimulang magtala. Paano naman ang Estados Unidos? Mayroon pa ring kapangyarihang militar, teknolohiya at ang pangingibabaw ng dolyar. PI. Ngunit tulad ng nakita ninyo kanina, bumaba sa 2 na lang ang mga gawaan ng barko
at 87% ng lakas paggawa sa paggawa ng barkong pandigma ay nawala. Maging ang Estados Unidos ay pumasok na sa panahon na hindi na kayang mag-supply ng lahat sa sarili nito sa bawat larangan. Huminto ako sandali. Mga Ginoo, ang kondisyon ng isang ika-21 siglo na superpower ay hindi teritoryo, hindi populasyon, at hindi rin nuclear weapons. Nagpumiglas ang buong silid-pulungan, iyon ay ang pagiging hindi mapapalitan. Umalingaw-ngaw ang salitang iyon sa silid-pulungan. Isang bansa na kayang gawin ang mga bagay na hindi kayang gawin ng ibang bansa. Isang bansa na kung wala ito, hindi kayang gumana ng mundo. Iyan ang tunay na kapangyarihan ng ika-21 siglo. Dahan-dahan akong lumakad sa paligid ng mesa at sinabi, halos 50% ng mga barko sa mundo, may bansa bang makakapagpalit nito? Wala. 82% ng LNG carriers, may bansa bang may teknolohiya para palitan niyon? Wala. Mahigit sa kalahati ng advanced memory chip market, nagbuhos ng $150 bilyong ang Tsina ngunit hindi pa rin makahabol. Ibinaba ni Moro ang baso ng tubig, ang kakayahan sa produksyon para maihatid ang mga tangke sa loob ng 16 buwan. Walang bansang Europeo ang makakagawa nito. Iyan ay nakumpirma dito mismo ngayon. Tahimik na tumango si Sofia. Kung wala ang Russia, mayroon tayong solar energy. Kung wala ang Tsina, mayroon tayong Pilipinas, India. Ngunit kung wala ang Pilipinas, huminto ako at tumingin sa buong silid. Walang alternatibo, titigil ang pandaigdigang maritime transport, babagsak ang semiconductor supply chain at ang schedule ng pagbawi ng kagamitang militar ng NATO ay maaantala ng maraming taon. Kung wala ang Pilipinas, babagsak tayo. Ang huling pangungusap na iyon ay bumigat sa hangin ng silid-pulungan. Tumagal ang katahimikan ng 10 segundo, 20 segundo, tanging ang mahinang tunog lamang ng bentilador sa kisame ang naririnig. At ang sumira sa katahimikan na iyon ay isang taong walang sinuman ang nag-akala. Dahan-dahang tumayo si Klaus Weber mula sa kanyang upuan. Napako ang lahat ng tingin sa Director ng Armaments Bureau ng Germany. Siya mismo ang unang ngumisi nang hinamak ang Pilipinas 2 oras na ang nakakaraan. Siya mismo ang nag-crossed arms at sinabing iyon ay isang maliit lamang na bansang Asyano. Napakakomplikado ng ekspresyon ni Klaus, hindi galit, hindi rin nahihiya, kundi mukha ng isang taong nasa proseso ng pagtanggap ng isang bagay. Ang kanyang kulay abong mga mata ay dumaan sa mesa ng isang beses at direktang tumingin sa akin. Consultant Hamilton. Ang kanyang boses ay malalim at paos. Naglingkod ako ng 30 taon sa hukbong sandatahan ng Germany. Inilaan ko ang kalahati ng aking buhay sa pagbuo ng Leopard tank. Nabuhay ako na may pagmamalaki na ang depensa ng Germany ang pinakamahusay sa mundo. Huminto sandali si Klaus, mahigpit ang kanyang hawak sa gilid ng mesa. Ngunit ngayon, dito, napagtanto ko ang isang bagay, ang pagkakaroon ng pinakamahusay na teknolohiya at ang kakayahang talagang gumawa at maghatid ay dalawang magkaibang antas ng issue. Nagpumiglas ang buong silid-pulungan. Ang Leopard 2 ang pinakamahusay na tangke sa mundo. Ang aking pag-iisip na iyon ay hindi nagbabago, ngunit ang isang pinakamahusay na tangke na aabutin ng 60 buwan bago maihatid, mas makabuluhan ba iyon sa larangan ng digmaan kumpara sa isang mahusay na tangke na maaaring dumating pagkatapos ng 1 buwan? Umiling si Klaus na tila sinasagot ang sarili niyang tanong. Hindi ginagawa ang digmaan sa pamamagitan ng mga specs sa catalog. Lumaki ang mata ni Sofia. Ang pagbigkas ng Director ng Armaments Bureau ng Germany ng mga salitang ito ay marahil isang bagay na hindi pa nangyari sa kasaysayan ng depensa ng Europa. Tumingin sa akin si Klaus, Consultant Hamilton. Nagkamali ako. Ang pangungusap na iyon ay dumaan sa silid-pulungan. Tila nawala ang tibok ng puso ko, ang salitang. Nagkamali ako na nagmula sa bibig ng taong ngumisi nang hinamak 2 oras na ang nakakaraan. Ang bigat nito ay higit pa sa anumang datos. Ang Pilipinas ay hindi lamang isang simpleng industrial na superpower sa Asya. Sila ang tanging kasosyo sa kasalukuyan na makakapuno sa agwat sa kagamitang militar ng NATO sa isang praktikal na paraan. Tumingin si Klaus kay Deputy Secretary General Hansen. Ginoong Deputy Secretary General, sinusuportahan ng Germany ang panukala ni Consultant Hamilton.
Isang mahinang bulungan ang kumalat sa silid. Ibinaba ni Moro ang baso ng tubig at nagsalita. Nawala na ang kaswal ng ngiti kanina, sa halip ay seryosong mukha ng isang militar. Gusto ko ring ipresenta ang pananaw ng France. Ang pagmamalaki sa kakayahan ng French Navy ay naroon pa rin, ngunit kailangan kong aminin ng tapat na ang France lamang o maging ang buong Europa na pinagsama ay hindi makakapuno sa kasalukuyang agwat sa kagamitang militar sa maikling panahon. Tumingin sa akin si Moro, ang datos na ipinakita ni Consultant Hamilton, ang praktikal na karanasan ni Ginang Kowalska at ang patoto ni strategist Nakamura. Pinagsama-sama ang tatlong ito. Sa tingin ko, ang hindi pag-iisip ng strategic cooperation sa Pilipinas ang mas walang katwiran. Itinaas ni Emily ang kanyang kamay. Sumasang-ayon din ang United Kingdom sa pagsasaalang-alang mula sa perspektibo ng Indo-Pacific Strategy. Ang pagpapalakas ng kooperasyon sa Pilipinas ay mayroon ding kahulugan. Finland, Estonia, Romania, Turkey, Italy, Spain, Canada, Netherlands, Belgium. Isa-isa nilang ipinahayag ang kanilang pagsang-ayon. Nang makita ang mga delegadong minsan akong hinamak ngayon, ay isa-isang tumango, lumabo ang aking mga mata. Ipinatong ni Deputy Secretary General Hansen ang kanyang dalawang kamay sa mesa at sinabing, naitala ko na ang opinyon ng lahat. Natahimik ang silid-pulungan. Ang panukala na iangat ang Pilipinas sa posisyon ng isang pangunahing strategic partner ng NATO na iprinisinta ni Consultant Hamilton ngayon ay isasama sa opisyal na agenda ng susunod na NATO Council. Sa sandaling iyon, si Sofia ang unang pumalakpak. Palakpak, 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 mahina ngunit matatag na mga palakpak. Pumalakpak din si Emily at sinundan ng kinatawan ng Finland. Isa-isa. Kumalat ang palakpak, pumalakpak din si Klaus. Nang makita ko iyon, ay halos maiyak ako. Sa totoo lang, nangati ang ilong ko. Ang silid-pulungan na ito na 1 versus 16, 2 oras na ang nakakaraan, ngayon ay ganap na sumang-ayon. Matapos opisyal na matapos ang pulong, nagsimulang tumayo ang mga delegado. Inayos nila ang kanilang mga dokumento, inilagay ang kanilang mga tablet sa kanilang mga bag, at nag-usap-usap sa maliliit na grupo. Ang tensyon na umabot ng mahigit 2 oras ay lumuwag. Naiwan sa silid ang isang kakaibang alingaw-ngaw. Inaayos ko ang aking mga dokumento at sinubukang huminga ng maayos. Sa sandaling iyon, nakita ko ang isang paggalaw sa dulo ng aking mata. Si Sofia Kowalska ay naglalakad sa paligid ng mesa patungo sa hilera ng mga taga-masid kung saan nakaupo si Embahador Jose Palma ng Pilipinas. Ibinaba ni Embahador Palma ang kanyang laptop at maghahanda na sanang tumayo. Huminto si Sofia sa harap niya. Ginoong Embahador Jose. Nagulat na tumingin sa kanya si Embahador Palma. Ang isang opisyal na delegado na kusang loob na lalapit sa isang tagamasid na tahimik sa buong pulong ay hindi karaniwan. Inilahad ni Sofia ang kanyang kamay. Labis na nagpapasalamat ang Poland sa Pilipinas. Dahil sa mga tangke at self-propelled artillery na iyon, mas mahimbing ang tulog ng mga mamamayan ng Poland. Gusto kong personal na magpasalamat sa inyo. Hawak ni Embahador Palma ang kamay ni Sofia sa kanyang dalawang kamay, bahagyang nanginginig ang kanyang labi. Salamat, Ginang Kowalska. Maikli lamang ang kanyang sinabi, ngunit ang boses na iyon ay naglalaman ng lahat ng emosyon na pinigil sa loob ng 2 oras. Lumapit si Emily Carter at nakipagkamay kay Embahador Palma. Sumunod ang kinatawan ng Finland, ang kinatawan ng Estonia. Isa-isa silang lumapit upang batiin si Embahador Palma. At pagkatapos ay dumating ang sandali na pinakanapansin ko. Tumayo si Nakamura Tatsuya mula sa hilera ng mga taga-masid at lumapit kay Embahador Palma. Isang maikling katahimikan sa pagitan ng dalawa, ang kinatawan ng Japan at ng Pilipinas, dalawang bansa na may komplikadong relasyon sa kasaysayan, ay nakatayo sa harap ng isa't isa sa silid-pulungan sa basement ng punong tanggapan ng NATO. Bahagyang yumuko si Nakamura, isang napakalalim na pagyuko. Ang isang opisyal ng Japan na yumuko sa isang diplomat ng Pilipinas ay hindi isang karaniwang tanawin. Ginoong Embahador Jose, marami akong natutunan ngayon. Mahina ngunit malinaw ang boses ni Nakamura. Muli kong naramdaman ang bigat ng isang bansang tinatawag na Pilipinas. Yumuko din si Embahador Palma bilang tugon.
Sa parehong lalim, nang sila ay umangat ng ulo, nakita kong namumula ang gilid ng mata ni Nakamura. Nasaksihan ko iyon at tumalikod. Si Klaus Weber ay nakatayo sa pinto ng silid pulungan, hawak ang isang portfolio sa isang kamay, ang isa naman ay nakahawak sa frame ng pinto. Tinitingnan niya si Embahador Palma at Nakamura. Hindi ko mabasa ang kanyang ekspresyon, ngunit wala na ang kayabangan 2 oras na ang nakakaraan. Lumingon si Klaus at lumabas sa pasilyo. Nag-cruise ang aming mga mata. Bahagya siyang tumango, walang salita ngunit sapat na iyon. Nagsimulang lumuwag ang silid pulungan. Unti-unting umalis ang mga delegado at unti-unting nawala ang amoy ng espresso. Inilagay ko ang pahina 42 ng dokumento sa aking portfolio at muling sinulyapan ang silid. Walang laman ang hugis itlog na mesa, ang mga pangalan ng mga bansa ay nandoon pa rin. Lumabas ako ng silid pulungan at sumakay sa elevator. Habang umaakyat mula sa ikalawang basement patungo sa ground level, tila umuugong ang aking mga tainga. Iyon ay ang reaksyon kapag nawawala ang tensyon. Dumaan ako sa main lobby ng punong tanggatan ng NATO at lumabas. Malamig ang hangin ng gabi sa Brussels na humahampas sa aking pisngi. Itinaas ko ang kwelyo ng aking jacket, naglakad patungo sa parking lot at biglang huminto. Sinasalamin sa salamin ng gusali ang tanawin ng gabi ng Brussels, isang tanawin ng lungsod na pinagsama-sama ng kulay kahel na ilaw ng kalye at ilaw ng mga sasakyan. Karaniwan ay nilalakad ko lang ito nang hindi napapansin, ngunit ngayon ay kakaibang ganda nito. Kinuha ko ang aking pitaka mula sa bulsa. Sa loob ay mayroong isang lumang litrato, isang itim at puting litrato na may kulay dilaw na sulok. Isang batang US Army Corporal ang nakatayo sa isang dirt road sa Pilipinas. Sa likuran ay ang mga labi ng isang gusali at sa tabi ng kalsada ay 2 batang Pilipino na nakayapak. Diretsyong nakatingin ang kanilang mga mata sa kamera. Hindi iyon tingin ng takot. Iyon ay tingin na naglalaman ng kuryosidad at isang determinasyon na nakatuon sa isang bagay. Iyon ang litratong kuha ng aking ama, 50 taon na ang nakakaraan. Ama, isang monologo ang umalingaw-ngaw sa malamig na hangin ng gabi. Naalala mo ba ang bansang nakita mo? Sabi mo, puro hamon lang doon, walang kalsada, walang kuryente, hindi sapat ang pagkain. Lumabo ang tanawin ng gabi ng Brussels. Mayroong mainit na bagay na umaakyat sa aking mga mata. Ang bansang iyon ngayon ay nagpayanig sa buong NATO. 16 na delegado ng pambansang seguridad ang umamin na hindi nila kayang wala ang Pilipinas. Ang mga inapo ng mga batang nakayapak na nakita mo ay nagtayo ng isang bansa na gumagawa ng halos kalahati ng mga barko sa mundo, nag-aayos ng mga barkong pandigma para sa pinakamakapangyarihang hukbong dagat at nag-export ng mga tangke sa Europa. Inilagay ko muli ang litrato sa aking pitaka. Malamig at nanginginig ang aking mga daliri. Hindi lamang dahil sa lamig. Tama ka, Ama, iba ang bansang iyon. Iba na ang kanilang mga mata. Inilagay ko ang aking mga kamay sa bulsa ng jacket at nagsimulang maglakad, gaan ang aking mga hakbang. 32 taon na nagtatrabaho sa Pentagon, nakagawa ako ng daan-daang presentasyon. Ngunit hindi kailanman ganito kabilis ang tibok ng puso ko. Habang naglalakad ay iniisip ko, iba na ang 21 siglo. Dati, ang isang bansa na may malaking teritoryo, malaking populasyon, ungto, at may nuclear weapons ay isang superpower. Ngunit ngayon ay iba na. Ang isang bansa na kayang gawin ang mga bagay na hindi kayang gawin ng ibang bansa. Isang bansa na kung wala ito, hindi kayang gumana ng mundo, ay nagiging isang hindi mapapalitang entidad. Iyan ang tunay na kapangyarihan ng ika-21 siglo. Nagawa iyan ng Pilipinas. Mula sa mga hamon, sila ay naging isang bansang kinikilala ng mundo na hindi mapapalitan. Hindi sila bumagsak sa harap ng mga bomba, sa harap ng krisis sa ekonomiya, sa harap ng mga sanksyon. Sa bawat pagkadapa, muli silang bumangon ng mas malakas. At hindi lamang ito kwento ng Pilipinas, ganoon din ang tao, hindi ang laki kundi ang papel, hindi ang pagiging malakas kundi ang pagiging mahalaga. Hindi ang sabihing hindi ninyo ako kayang wala, kundi ang natural na maramdaman ng mga nakapaligid na hindi namin kayang wala ang taong ito. Iyan ang tunay na kapangyarihan.
ang mga kalsada ng Brussels sa gabi ay kumikinang sa kulay kahel na ilaw. Pagdating ko sa parking lot, bago sumakay sa kotse, lumingon ako at muling tiningnan ang gusali ng punong tanggapan ng NATO. Maliwanag pa rin ang ilaw sa silid pulungan sa ikalawang basement. Marahil ay nanatili si Deputy Secretary General Hansen upang tapusin ang trabaho. Bukas, ang minuto ng pagpupulong ngayon ay iuulat sa NATO Council. Sinimulan ko ang kotse. Tumunog ang musika mula sa radyo. Isang klasikong musika na hindi ko alam ang pangalan, ngunit perpektong akma sa aking damdamin ngayon. Habang nagmamaneho sa gitna ng Brussels, bahagyang binuksan ko ang bintana. Napakasarap ng malamig na hangin ng gabi na pumasok sa kotse. Ngayon, ang araw na ang isang bansa na nagmula sa mga hamon ay nagpayanig sa buong NATO. Ang mga matang nakita ng aking ama 60 taon na ang nakakaraan, sa wakas ay narating ang lugar na ito. Napakasaya ko na maibahagi ang kwentong ito sa inyo. Salamat sa pakikinig sa isang mahabang kwento. Iyon ang nakakagulat na kwento na nangyari sa silid pulungan ng 16 na bansa ng NATO. Upang mas maraming tao ang makaalam sa kapangyarihan ng Pilipinas, mangyaring ibahagi ang kwentong ito. Ang bansang itinayo natin ay kinilala ng buong mundo. Oo,